Magsasabaw na naman niya ako ng mga sari-saring gulay kaya nagpabili ako nitong mga dahon-dahon. Hindi na muna ako nagpabili pa ng malunggay. Itong alugbati at saluyot na nga lang muna yung pinabili ko. Pagkatapos nagpabili na nga rin ako ng Dati, okra. Pagka nagluluto ako ng gantong mga sari-saring gulay, nagpapabili pa ako ng kalabasa. Pero ngayon kasi medyo mahal yung kalabasa kaya hindi na nga muna ako nagpabili. Saktong may maisasabaw nga lang yung mga chikiting Para naman sa kapartner ng gulay na sasabawan ko, bumili nga si Isdin itong tilapia. 4 na piraso itong binili niya pagkatapos pinahati niya lang at pinalinisan na nga sa palengke. Para pagdating nga dito sa bahay, hindi na ako maglilinis pa. Minsan kasi hindi niya pinapalinisan at hirap na hirap nga ako magtanggal ng kaliskis. Pagka nagluluto pala ako ng mga gulay na may halong saluyot, una ko na muna niluluto yung saluyot. Pagka malambot naman na yung mga dahon, tsaka ko na nilalagay yung iba pang mga gulay. Pagka nagpapabili pala ako ng isdang pangprito, yung madalas nga na kinakalabasan, pinapaksiw ko. Pero ngayon, itong pinabili ko, ipiprito ko to. Masarap kasi partner yung pritong isda dun sa mga sinabawang gulay. Hello langga, magandang araw. Maaga nga na malingkis si Isdi ng mga ulamin namin. Pagkatapos nagpasabay na nga rin ako sa kanya nitong kamote. Habang nilalaga ko yan, naglagay na nga rin ako ng 3 pirasong Paborito ko nga inaalmusal itong kamote, lalo na nga pagka may kapartner na tuyo pagkatapos may kape. Ko naman makapag-almusal, hinugasan ko na nga rin kaagad itong mga nabiling mga gulay. Itong mga dahon-dahon sa luyot at alugbati nga lang yung pinabili ko. Hindi na muna ako nagpabili ng malunggay. Itong alugbating nabili ni Isdi, 10 piso na yan, tapos parang 4 na tangkay nga lang. Paborito ko pa naman yung ginigisa sa sardinas. Pagka nagluluto pala ako ng gantong mga sari-saring gulay, madalas na binibili ko okra, kalabasa, talong, alugbati, pati na nga rin yung malunggay at saluyot. Pero ngayon 3 gulay nga lang itong pinabili ko. Si Bonso at yung panganay ko, hindi nila gaanong bit itong okra, pero si Chuchay gustong gusto niya to, kaya medyo pinaramihan ko nga yung pagpabili. Paborito ni Chuchay yung nilalaga niya, pagkatapos yung sausawa niya minsan toyo, minsan naman asin. Yung ganyang karami nga kulang pa yan sa kanya. Minsan niya kahit may ulam kami, naglalaga pa nga rin ako niyan dahil nga paborito ni Chuchay. Ang ginagawa ko, sinasapaw ko nga lang sa sinaing. Itong gulay pala na pinabili ko kay Isdi ngayon, kaunti nga lang to, saktong may pangsabaw nga lang yung mga chikiting ko dahil mahilig nga sila sa mga ulam na may sabaw. Pagkatapos ko naman mahugasan yung mga gulay, sunod ko nga na hinugasan ay itong isda. 3 piraso itong binili ni Isdi. Pagkatapos ipiprito ko nga to lahat para may kapartner naman yung gulay na sasabawan. Madalas pagka itong isdang tilapia nga ang binibili ni Isdi, pinapaksiw ko to, lalo na nga pagka may stock nga akong luya dito sa bahay. Pero pagka wala naman, piniprito ko na nga. Ilang beses na siyang sunod-sunod na bumibili nga nitong tilapia, pagkatapos pinapaprito niya sa akin, tapos sunod-sunod niya rin ang pinapaksiw. Pero ngayon, ipiprito ko na nga lang muna kahit na may stock naman ako ng luya dito sa bahay. Baka kasi ma-jaward ako ni Isdi pagka pinaksiw ko pa nga yan dahil bawat bili niya nga ipinapaksiw ko. Pagka nagluluto pala ako ng gulay na sinasahugan niya ng saluyot, una ko na muna pinapalambot yung saluyot, pagkatapos sunod ko naman nilalagay yung iba pang mga gulay. Yung mga chikiting ko naman, kumakain niya sila ng mga gulay kahit na yung mga dahon-dahon, kaya nga lang gusto nila sobrang lambot na, kaya pinapakuluan ko nga yan ng medyo matagal. Pero kung ako nga lang yung kakain, mas gusto ko talaga yung saktong pagkakaluto nga lang sa gulay, parang manamis-namis pa yung mga gulay, pati na nga rin yung sabaw. Si Isdi at yung mga chikiting ko, pare-parehas nga sila ng gusto. Pagdating sa mga gulay, gusto nila yung lutong-luto talaga o yung sobrang lambot. Pero ako mas gusto ko yung half cook lang. Kagaya nga nitong okra, minsan pag ako lang yung kumakain yan, pinapakuluan ko lang yan ng 2 to 3 minutes, pagkatapos okay. Pagdating naman sa pagluluto ko at mga timpla, madalas nga nag-a-adjust ako para makakain ng maayos yung mga chikiting ko. Kagaya nga dun sa gulay, gusto nila sobrang lutong-luto na nga, kaya sila nga yung sinusunod ko. Minsan naman bumabawas ako pagkasaktong luto na yung mga gulay. Pagka nga napakuluan na ng saglit yung mga gulay, bumabawas na ako niya ng para sa akin. Pagkatapos pinapakuluan ko pa ng ilang minuto hanggang sa lumambot, para naman yun sa mga chikiting ko at kay Isdi. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!